Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Orly Leal. At ngayon pong araw ay August 5 po. At tayo po ay nasa panahon ng gawain natin na tinatawag po nating midweek service na kasama po ang prayer meeting. So tayo ho ay magpatuloy sa pamagitan po ng pakikinig ng mga talata at atin pong isusunod ang atin pong maiksing mensahe. Pakinggan po natin. Ang ating mga talata po ay matatagpuan po natin sa aklat po ng Roma, Kabanatang 9, 1-5, at ito po ang mga sinasabi mula sa magandang balita, Biblia. Sa ngalan ni Kristo, ako ay nagsasabi ng totoo. Hindi ako nagsisinungaling. Ang aking budhi ay nagpapatunay na totoo ang sinasabi ko at saksi ko ang Espiritu Santo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso dahil sa mga kalahi kong Hudyo. Mas mamatamisin ko pang ako'y sumpain at mapahiwalay kay Kristo kung ito'y sa ikakabuti nila. Sila'y mga Israelita na binigyan ng Diyos ng karapatang maging mga anak niya. Ipinakita rin niya sa kanila ang kanyang kaluwalhatian, sa kanila nakipagtipan ng Diyos, sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang panuntunan sa pagsamba at ang kanyang mga pangako. Sa kanila rin nagmula ang mga patriarka at tungkol sa kanyang pagiging tao. Si Kristo ay nagmula sa kanilang lahi. Ang kataas-taasang Diyos ay purihin magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Tayo po ay pansamandaling manalangin. O Diyos, pagpalain niyo po ang mga talatang ito na siya po naming pagsasalu-saluhan at pagpalain niyo po at ibukas ang aming mga isip, ganun din ang aming mga puso upang ang iyong mga salita ay matanim at ito'y maisabuhay namin at higit sa lahat sa nais mo ay maibahagi namin sa iba. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga kapatid, magandang gabi po sa inyo. At tayo po nga ay nasa gawain ng ating pong midweek service. So, nais ko pong pamagatan ang mga talatang ito na a burden for the lost. Ang sumulat po ng mga talata ay walang iba kundi si Pablo, at kilala natin si Pablo ang kanyang buhay. Dati po siyang taga-usig ng mga sumusunod kay Kristo. Subalit dumating ang panahon, siya ay nakatagpo ng ating Panginoong Hesus sa ibang pamamaraan, hindi katulad ng mga karanasan ng mga apostol. Kilala natin si Pablo, ang kanyang buhay, subalit ito'y binago at sa pamagitan ng kanyang pagsampalataya kay Kristo. So sa mga talata ay pinapahayag ni Pablo yung kanyang kalungkutan. Kalungkutan saan? Kalungkutan sa kanyang mga kababayan, sapagkat sabi nga rito, his heartfelt concern for the salvation of the Jews. So yung kanya pong concern sa mga kaligtasan ng kanyang mga kababayan. Sabi nga, ginawa niya ito, subalit siya po'y inakusahan pa ng kanyang mga kababayan, ng kanyang kapwa Hudyo, na sila'y tinalikuran. At sabi nga dito, sa kapakanan naman po daw na mga hentil na kung saan ito po ay itinuturing ng mga Hudyo, ng mga Israelita na mga makasalanan. Subalit ito ang pinagpahalagahan
sa kasaysayan at pinaglingkuran at binigyan ng panahon ni Pablo. Paul affirms also the privileged spiritual position of the Jews. So nakita natin doon yung kanyang pagpapahalaga talaga para sa kanila. Pero sabi nga, siya itinuring ding kaaway. We should be burdened for the salvation of lost souls because the love of Christ and the love of God's truth drive us. So tayo rin po ay magkaroon po tayo ng burden para po sa kaligtasan ng mga lost souls. Dahil nga po ang pag-ibig ni Kristo at ang pag-ibig ng Diyos ay yun din ang nagtulak sa atin upang sumampalataya sa kaniyang kaligtasan at sa pamagitan ng pag-ibig ng Diyos. We should be burdened for the salvation of the lost souls because the love of Christ also drives us. We don't see any mention of the love of Christ dito po sa teksto. Wala po tayong makikitang specific na salita patungkol sa pag-ibig. Ano po? Ni Kristo. But we can see this, makikita po natin to sa kabila ng mga ipinapahayag ng pagmamalasakit at pag-ibig ni Pablo, sapagkat yung kanya pong burden, ano po, para po sa kanya mga kababayan. So, sabi nga, the gracious love that Paul had received while he was yet a sinner. Ano po? Sabi rito, nung siya pa'y makasalanan, ay naranasan niya ang biyaya ng pag-ibig mula sa Diyos sa pamagitan ni Kristo. At ito po yung nagtutulak sa kanya mga kababayan, na ito'y maranasan din nila kung papaanong naranasan ito ni Pablo. The Christ love that reaches down to us in our sins should drive us to reach out to other sinners with the good news that if they will trust in Christ, He will save them. So, pinapakita rin dito na sa pamagitan ng pag-ibig ng Kristo o ni Kristo na siyang nagpalaya abutin tayo at lumaya sa kasalanan, ito rin na magtulak sa atin upang ang iba naman na makasalanan din naman ay makarinig ng mabuting balita, at kung sila'y magtitiwala kay Jesus, sila ay kaya niyang iligtas. Paul had just energetically told of God's great love for us in Christ. So makikita po natin ang damdamin nitong si Pablo ng kanyang maranasan ng pag-ibig ng Diyos at makita kay Jesucristo. But now he tells of his great sorrow. Pero sa mga talata, yung kanyang kalungkutan at mabigat na dalahin sa kanya ay nagdulot ito ng sakit sa kanyang kalooban. Paul's heart's desire and prayer for them was for their salvation. So gusto niya yung kanyang mga kababayan ay maranasan ang kaligtasan dulot ng Jesus. Ano po? We should pray open for the salvation of those who hurt him. So, masama man ang mga ginagawa ng mga kapwa niya kababayan kay Pablo, pero hindi po siya nagtanim ng galit. Kaya ang atin ding ipinapaabot ng mga talata. So pahalagahan din po natin ang mga taong katulad nila, sapagkat kailangan din po nila ng kaligtasan. So maybe we would be the one to share the gospel with them. Maaaring hindi tayo ang maghatid ng mabuting balita sa kanila, but we can pray. Tayo pwedeng manalangin
that God will bring someone, ang Diyos ay maghatid sa kanila, magpadala sa kanila mga buhay upang sila'y akayin at pangunahan patungo kay Kristo. So, hindi man tayo gamitin, subalit kung desire po natin ito at hihilingin natin sa Diyos, ito po'y magaganap. Kagaya rin ng ating leksyon nung linggo, it is about reconciliation between Jacob and Esau. So, andun yung puso, ang pag-ibig ni Jacob, at sila po'y nagkaroon ng reconciliation. So, let us go back about Paul says, balik tayo sa mga sinabi ni Pablo, that he could wish himself accursed and separated from Christ for the sake of his fellow Jews. Ito po yung sinabi ni Pablo, no? Ibig sabihin, kaya niya pang matamisin, na siya'y sumpain at mapahiwalay kay Kristo kung ito'y sa ikabubuti ng mga Hudyo. That is such a radical statement that Paul felt the need to say, I am telling the truth in Christ. Sinasabi niya po ang totoo sapagkat naranasan niya ito kay Kristo. I am not lying. Nasaksihan niya kasi naranasan niya. My conscience testifies with me in the Holy Spirit. Some of his Jewish enemies thought that Paul had forsaken his Jewish heritage for the sake of the hated Gentiles. So, yun po yung kaisipan ng mga ibang mga Hudyo, sila'y tinalikuran. But before God, Paul testifies that he had such deep concern for the Jews that he would be willing to give up his salvation if it meant that they could be saved. Pwede niya pong isakripisyo kung ito'y sa ikaliligtas ng kanyang mga kababayan. Paul shows us how much he cared. Pinapakita po kung gaano niya pinangangalagaan o minamahal ang mga Hudyo, na kanyang mga kababayan patungkol sa kaligtasan. Sabi po dito, so pray that the love of Christ will control you to such an extent that you show His love even to those who mistreat you. So, tayo din naman, hindi naman tayo masasabing lahat sa atin ay natutuwa. Kagaya ni Pablo, pinag-isipan siya. Pero hindi niya binigyan ng pagpapahalaga yung mga ginagawa sa kanya, kundi kung paano niya ma-stress, paano niya maipapaabot, maipaparamdam ang pag-ibig ng Diyos dun sa kanyang mga kasama na galit sa kanya. So, His love even to those who mistreat you, who deserve His judgment. Ask Him to give you a burden for the lost. So, humiling po tayo, nabigyan tayo ng burden, katulad ng burden na ipinapakita po ni Pablo, yung pagpapahalaga po sa mga nalalayo, nahihiwalay sa Diyos. We should be burdened for the salvation of lost souls because the love of God truth drives us. Paul desperately wanted to see the Jews saved, not only because of his love for them. So, yun yung talagang hangarin ni Pablo. But also because he loved the truth of God's promises to them. He didn't want people to think that the Word of God had failed. So, pinapakita na ayaw niya na makita ng mga tao na isipin na ang salita ng Diyos ay ito'y mawawala ng kabuluhan. So, sabi ko nga po, a burden for the lost. Magkaroon po tayo ng panahon, oras sa mga nais nating ilapit kay Kristo. Upang maranasan din nila ang mga nararanasan natin sa kasalukuyan. Amen po. Maraming salamat po sa inyo.
At ngayon naman mga kapatid, atin pong isagawa ang pagkakaloob, pagpapasalamat sa kabutihan ng ginagawa sa atin ng ating Panginoon Diyos. Siya ay mapagbiyaya at kung humingi naman po ay kakaunti lang. Sabi ko nga po, paulit-ulit ako, kung humingi siya ay 10 bahagi lang. Kaya kung 10 bahagi ang kanyang hinihingi, 90% po ang sa atin. So atin pong isagawa ang ating pong pagkakaloob ng ating mga handog, mga ikapu, pag-ibig, pangako at pasasalamat. At ito po ay atin pong ihatid sa ating pong treasurer kay Ate Julie Rivera. Tayo po ay magkaloob. Makapangyarihan Diyos, narito po ang kaloob ng iyong mga anak. Basbasan niyo po ito at pagpalain upang ang iyong templo ay may magamit sa mga ministeryo at mga pananagutan. Salamat po sa walang sawang nagbibigay at kayo po ang magbalik nito ng higit pa sa kanilang inaasahan. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At tayo naman po ay magtungo sa sama-sama po nating panalangin. Nasa panahon na po tayo ng pakikipagtipa o niig sa panalangin at pakiusap. Sambitin natin, sabihin natin ang mga naisin natin sa Diyos. At siya'y handang makinig sa atin. Patuloy nating idulog ang kalalagayan ng mundo. At sabi nga, maglilimang buwan na. Humingi tayo ng tulong pa din para po sa mga may karamdaman na apektado ng COVID-19, kaya hindi na mga ibang apektado ng sakit. Ang mga doktor, mga nurse, crew and staff na nakakaranas na rin po, dumaraing na rin ang hirap dahil sa mabilis na paglaki ng bilang ng mga pasyente. Humingi tayo ng tulong sa Diyos, gayon din ang mga pinuno ng bawat bansa at ang lahat ng mamamayan, bawat pamilya, mga kababayan natin, ay dalangin natin sa ating makapangyarihan Diyos. Ang mga resources, trabaho at pananalapi upang may pambili ng pagkain at nawawala pong magutom at naway laging may pagkain sa hapag ang bawat tahanan. Ang mga mahal natin sa buhay, idulog natin sa Panginoon. Ang ating mga pangangailangan sa araw-araw, ang proteksyon laban sa masama at sa sakit, gayon din ang pagbibigay kalakasan sa panahon ng ating kahinaan at maging kagalingan man sa panahon ng ating mga karamdaman. Itaas natin ang ating sambahayan, ang ating mga pamilya, mga mahal sa buhay, gayon din ang mga mahal natin sa buhay na nasa iba yung bayan, gayon din nasa iba yung dagat, na hindi natin sila dagli ang kasama, na sila ay protektahan at lukuban at samahan ng
banal na Espiritu Santo. So dumulog tayo sa Diyos at magdaan tayo ng pagsambit ng ating mga panalangin. Tayo manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan, tulungan mo po kami, sama-sama po namin itinataas sa iyo sa trono ng iyong biyaya ang lahat ng aming kahilingan. Nagtitiwala kami, O Diyos, kami iyong aabutin at kami iyong pagpapalain. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po mga kapatid sa ating pong pakikiisa sa gawain po ng midweek service, sa inyong pakikinig ng mga talata at mensahe, sa pagkakaloob at panalangin. Tayo naman po bago mag-iwahiwalay, atin pong pakinggan ang mga gawain ng ating simbahan. Mga kapatid, sa ating pong pagsama-sama noong nakaraang linggo at ipinagdiwang din naman natin ang ating komunyon at ating pinag-aralan ang patungkol sa reconciliation at saka po sa tinatawag na compassion. At matapos yun ay nagkaroon po ng pag-uusap ang ating mga pinuno at tayo ibinalik sa modified enhanced community quarantine. So meaning po mga kapatid, ay babalik tayo doon po sa ating mga gawain katulad po ng mga nakaraan. Kaya mga kapatid, tayo po ay nasa MECQ mula every August 4 hanggang August 18. Kaya po ang ating worship service sa darating na 9, sa August 9. At August 16, tayo po ay babalik sa recorded worship service. At sa ganap na ika-10 tayo magsama-sama. Gayon din po ang ating midweek, bagamat ang ating napagtibay ay online pa rin, kaya po magkita-kita pa rin tayo magsama-sama sa araw ng Miyerkules, katulad po nito, ika-7 ng gabi. At ang panawagan ng ating simbahan sa pangunguna po ng ating chairperson ng membership care, si Ate Ella, ay pagpapatuloy po natin yung nais po na magkaroon ng online visitation at face-to-face visitation ay pwede pong mangyari tuwing araw po ng Sabado sa pagitan po ng alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Kaya po kayo po ay makipag-ugnayan kay Ate Ella para po ma-schedule po natin ang ating mga gagawin ito. Ang patuloy din encouragement sa bawat isa na kung saan ay manalangin tayo araw-araw bago mag-almusal, mananghali at maghapunan, bago matulog at pagkagising. So naroon po yung ating mga announcement at concern po natin at content po ng prayers sa ating pong Subay UMC page at saka po group chat. So hayaan natin na maging buhay po natin ang magtungo po sa ating group chat at saka sa page para po sa mga mabilisang komunikasyon at kayo updated sa mga kaganapan at mga announcement ng ating simbahan. So sa pamamagitan po nito, bago po tayo mag-iwahiwalay, inyo pong tanggapin masaganang biyaya at pagpapala ng ating makapangyarihan Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na hatid ay kaligtasan
at sa walang humpay gabay at patnubay ng Banal na Espiritu Santo, ito po'y sumainyo at sumaating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. Muli po, ito ang inyong lingkod, Pastor Orly Leal. Pagkita-kita po tayong muli sa mga susunod na araw. God bless you all!